may isang pastor na nakatanggap ng tawag mula sa isang alcoholic. Hirap na hirap itong alcoholic na ito at humingi siya ng tulong sa pastor. Marami na siyang sinubukan ng mga church sa kanilang lugar, pero hindi siya matulungan ng mga ito hanggang sa tinawagan niya itong pastor na ito sa isang church na kilala bilang mapagmahal at hindi sumusuko sa mga tao na church. At syempre, sinabi nung pastor sa kanya na siya ay tutulungan nito at yun nga ang ginawa nila. Pinupuntahan siya, tinatawagan siya, kinakausap at hindi lang ng pastor, kundi ng ilang kapatiran din. Paminsan-minsan ay nahuhulog pa din siya sa paglalasing, pero hindi tumigil ang kapatiran at naging accountable ang alcoholic na ito sa kanila. Matapos ang ilang buwan ay nagtiwala ang lalaking ito sa Panginoong Hesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Slowly but surely, siya ay nagkaroon ng pagbabago. Siya ay nagbigay ng kanyang testimony na first time nilang narinig lahat sa church. Sinabi nung lalaki na noong araw pala nang tumawag ito sa pastor, ayun na yung huling gagawin niyang tawag dahil kapag hindi siya tinulungan ng pastor, ay tatalon na ito sa 12th floor ng kanyang hotel. Buti na lang at tinanggap siya na may pagmamahal ng kapatiran at nung pastor. Hindi siya sinukuan hanggang hindi siya nakakilala sa Panginoong Hesus at hindi siya nagbabago. Ibigan, matatalo tayo ng dyablo kung hindi tayo matututo magmalasakit at magmahal sa ibang tao. Kaya nga importante na kasama sa ating panalangin ang ibang tao. Now, paano natin gagamitin ang panalangin na panlaban sa dyablo? Una, gamitin mo ang prayer para hingin sa Diyos ang direksyon niya para sa iyo patungkol sa lahat ng area ng iyong buhay. Siguraduhin mo na ang kalooban niya ang iyong masusunod. Pangalawa, gamitin mo ang prayer para hingin sa Diyos na gawin kanyang partner sa laban mo sa dyablo. Dito mo mapapakita sa Diyos ang iyong pagdepende sa Kanya. Kahit suot mo ang buong armor of God, pero kung wala ang Kanyang presensya, ay wala itong kapangyarihang magtagumpay. Sabi ni Charles Spurgeon, prayer plumes the wings of God's young eaglets so that they may learn to mount above the clouds. Prayer brings inner strength to God's warriors and sends them forth to spiritual battle with their muscles firm and their armor in place. Pangatlo, gamitin mong panalangin para magpasalamat sa Diyos sa tagumpay na ibibigay niya sa iyo. Ito yung pagpapakita sa Diyos ng iyong pagtitiwala na kahit kailan ay hindi ka matatalo sa laban dahil kasama mo siya. Si George Mueller ay pinanganak sa Prussia noong September 27, 1805. Ang kanyang tatay ay tax collector at maaaring namana niya sa kanyang tatay ang abilidad nito. Noong siya ay nakakilala sa Panginoong Hesus, ay na-impress siya sa dami ng paulit-ulit na sinasabi ng Panginoong Hesus na humingi ka sa akin at ikaw ay pagbibigyan. At dito nagdesisyon si Mueller at ang kanyang asawa na panghawakan ang sinabi ng Diyos at magtiwala sa Kanya. Una, ang ginawa nila ay pinamigay nila ang lahat ng kanilang mga gamit sa bahay. Pangalawa, ay tumanggi siya na tumanggap ng sweldo mula sa pagmimisyon niya. At pangatlo, nagtayo siya ng bahay ampunan na mag-aalaga sa mga homeless na bata sa England. Ang unang bahay na iyon ay nirentahan nila noong April 21, 1836. Pagkatapos ng ilang araw, ay meron agad 43 orphans ang kanilang inalagaan. At sabi ni George Mueller, ito yung kanyang guideline sa kanyang orphanage. No funds would ever be solicited. No debts were ever to be incurred. Pangatlo, no money contributed for a specific purpose would ever be used for any other purpose. Number 4, all accounts would be audited annually. Number 5, no ego pandering by the publication of donor's name. Number 6, no names of prominent people would be sought for the board or to advertise the institution. Number 7, the success of the orphanage would be measured not by the number served or by the amount of money taken in, but by God's blessing on the work, which Mueller expected to be in direct proportion to the time spent in prayer. Grabe, ang tagumpay daw ng kanilang gawain ay hindi susukatin sa dami ng orphans o sa dami ng perang pumasok, kung hindi susukatin ang kanilang success sa dami ng blessing na natanggap nila sa pamamagitan ng panalangin. Nung ginawa ang kanilang unang building, si Mueller at ang kanyang mga kaibigan ay naging totoo sa kanilang conviction. Hindi sila nag-solicit ng pera kahit kanino. Hindi sila nangutang. Hindi sila nanghingi sa mga politiko at iba pa. Pero nagulat ang marami dahil
6 na buwan lamang matapos gawin ang unang building, ay pinagawa naman nila ang pangalawang building. Nag-focus lamang sila sa panalangin at paghingi sa Diyos at hindi nagtagal ay nagkaroon sila ng 5 building, 110 workers at 2,050 orphans na inaalagaan. Si Muller ay hindi lamang nagtiwala na magbibigay ng provision ang Diyos, o hindi nagtiwala siya na pag nagbigay ng provision ng Diyos ay ito ay sobra-sobra. Totoo nga, dahil sa mahigit na 60 years ay nirecord nila ang lahat ng specific prayer request at ang resulta nito at sa record ay merong 9,500 orphans ang inalagaan nila at kahit isa sa mga orphans na iyon ay walang nagutom. Hindi nanghingi ng tulong kahit kanino si Muller kung hindi sa Diyos lamang. Pero maraming nagbigay sa kanyang ministry na umabot sa $7.5 million at naniwala siya na ito ay bunga ng kanilang panalangin. Kaibigan, huwag kang mapagod manalangin. Sabi ng Diyos, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Magtiwala ka sa Kanya na Siya ang magpo-provide ng lahat ng kailangan mo at hindi mo kailangan maniwala sa kasinungalingan ng dyablo. At pag ginagawa mo ito, ay magtatagumpay ka sa iyong spiritual na digmaan. Marahil pagod ka na sa walang katiyakan na buhay na palagi na lang napupunta sa maling direksyon at buhay na palagi may pangamba. Kaibigan, panahon na para isuko mo ang buhay mo sa Diyos at lumipat sa Kanyang kaharian. Sabi sa Colossus 1:13-14, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng Kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan niya ay napalaya tayo. Sa makatuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Kaibigan, meron lang 2 kaharian ang ating pagpipilian. Kaharian ng kadiliman at kaharian ng Panginoong Yesus. Automatic ang lahat ng tao ay nasa kaharian ng kadiliman dahil sa kasalanan. Walang magaan at mabigat na kasalanan sa harap ng banal na Diyos. At dahil hindi natin kayang maging perfect na hindi magkasala, ay pinadala ng Diyos ang Kanyang anak, ang Panginoong Yesus, na nagkatawang tao upang bayaran ang lahat ng ating kasalanan sa krus. Sabi sa talata, ay pinatawad ang ating kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Kaibigan, gusto mo ba lumaya sa kapangyarihan ng kadiliman sa iyo? Manampalataya ka sa Panginoong Yesus na Siya ang nagbayad ng lahat mong pagkakasala at pag ginawa mo ito ay ililipat ka mula sa kadiliman papunta sa Kanyang kaharian. Ito yung magiging unang panalo mo sa iyong spiritual na digmaan. Paano mo ipapahayag ang iyong pananampalataya? Ihayag mo ang pananampalataya mo sa pamamagitan ng isang panalangin. Kahit nasaan ka, ipanalangin mo ito. Panginoong Yesus, inaamin ko na ako po ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking mga kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Ikaw na po ang manguna sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na yung aking kasalanan. Salamat po at hinugot mo ako ngayon mula sa kadiliman at nilipat mo papunta sa iyong kaharian. Gamitin mo po ako upang makalaya din ang mga mahal ko sa buhay at ang mga taong dadalhin mo po sa akin. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. May nagsabi, the opposite of God is not Satan. They are in no way equal. Kaibigan, masyadong malaki ang Diyos para matakot ka o mangamba sa atake ng kalaban sa iyo. Binigyan ka niya ng armor at isusuot mo na lang ito at gagamitin upang magtagumpay. Sa pamamagitan nito ay hindi ka pwedeng matalo sa laban. Simulan mong hingin sa Diyos ang tagumpay, karunungan, probisyon, kalakasan at katuparan ng plano niya sa buhay mo at ito ay ibibigay niya lahat sa iyo. God bless.